May nakita ka ba o kakilalang yumaman at masasabi mo sa sarili mo na, paano siya yumaman? Di naman siya ganun katalino. Malamang may mga alam ka mga di naman nakapagtapos ng pag-aaral o mga YouTuber na wala namang katalent-talent pero kumikita pa rin sila na malaki. Isa sa mga napansin ko kaya maraming inis sa mga taong ito dahil yung iba ay iniisip nila na di naman katalinuhan at wala naman talent pero mas successful pa sa kanila. Ito ang katotohanan sa panahon ngayon. Ang pagkita ng maraming pera ay di naman tungkol sa kung marami kang bagay na alam o pagiging matalino. Di naman porke magaling ka sa physics o magaling kang mag-solve ng mga equation ay kikita ka na malaki compare sa iba. Yan kasi ang itinuro sa school natin. Ang pagiging matalino sa school ay kikita ka na maraming pera di tulad ng mga di nakapag-aral ng ayos. Well, malamang kung nakapagtapos ka ng college at nagtrabaho ka sa iba, then syempre kikita ka ng pera. Pero di nyo ba napapansin na yung mga sinasabi natin na di naman katalinuhan ay di naman nagtatrabaho para sa iba pero kumikita pa rin sila na malaki? At para sa akin, ito ang rason. May alam sila na di alam ng karamihan ng tao. Mayroon silang tinatawag na high income skills. Ito yung mga skills na kahit sino ka pa o kahit gaano ka pa katalino sa eskwelahan, kung wala ka nito ay di ka kikitan malaki. Dahil kung di ka marunong kumita ng pera gamit ang kaalaman mo, then kaalaman lang ito na nasa utak mo. Sabi nga ni Tony Robbins, knowledge is not power. Knowledge is potential power. Kung di natin alam kung paano gamitin ito, then potential lang na ito na di natin nagagamit. Ang mga tao na ito na sinasabi natin na di naman katalinuhan ay naiintindihan nila kung paano makapag-attract ng pera. Kung oobserbahan natin ay gumagamit sila ng isang simpleng formula. Una ay kumukuha sila ng attention. Sa panahon ngayon, attention ang bagong currency. Yung attention ng mga tao ay napaka-importante at ito ang reason kung bakit maraming internet personalities ang kumikita ng halos katulad ng kinikita ng mga professionals o higit pa dahil sa mga attention na nakukuha nila sa mga tao. Tandaan na money goes where attention flows, kaya maraming kumpanya ang willing magbayad sa mga influencers na ito para lang i-post sa Facebook at Instagram yung mga products nila. Kaso ang pagkakaroon ng attention ay di naman ibig sabihin nakikita ka kagad. Maraming influencers na maraming followers pero di naman sila kumikita ng malaking halaga dahil kulang sila ng isa pang ingredient. Ang second skill na ito, ang magpapasok ng pera sa business mo ay ang marketing and sales. At kung ma-master mo ang skill na ito, then malaki ang chance na kikita ka ng pera. Kahit anong product pa ang meron ka, basta kaya mong i-market sa tamang tao, ay malaki ang posibilidad na marami ang bibili nito. Ang marketing ay ang pag-introduce ng mga products sa potential customers mo. Samantalang ang sales naman ay kung paano mo mahihikayat ang mga tao hanggang sa bilhin nila at bayaran ang products mo. Kaya pag-isipan mo ito, kung kaya mo kumuha ng atensyon ng mga tao, ipaalam sa mga tao kung ano ang product mo at i-close ang transaction, sa tingin mo ba ay di ka kikita ng pera? Kung meron ka ng tatlong ito, then sa tingin mo ba ay kailangan mo pa maging matalino sa school para lang magkaroon ng magandang income? Sa tingin ko, alam nyo na ang sagot. Sabi nga ni Charles Bukowski, the problem with the world is that intelligent people are full of doubts while stupid ones are full of confidence. Kayo ba, may kakilala ba kayong yumaman pero di naman katalinuhan? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa susunod na video.